pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ito nga pala si Kuya Jobert at ako isang komedyanteng Pilipino. Ako ngayon ay nandito na sa Calgary, Alberta, syempre sa Canada, and this is my MX3 story. Let's go! Medyo nagkakaedad na ako. Gusto ko rin syempre puro organic. Nagja-jogging ako, nagba-basketball ako. Saka syempre, alagaan mo yung binigay sa'yo ng Diyos na katawan. Yun, MX3. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. As oras po natin, 9 na minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service.
Si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon sa lahat po nating mga ginigiliw na tagapakinig at syempre sa ating mga manonood via live streaming sa DZRH Television. Today is Tuesday. Happy Tuesday afternoon. Ika-28 na po tayo sa buwan ng Hulyo, July 28, 2026. Mga kaibigan, samahan niyo pa rin po yung lingkod. May Binauhan dito po sa Public Service Hour. Syempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 3 hanggang alas 4 po tayo ng hapon at meron po tayo, maya-maya puntahan po natin ang isa po sa ating pong bahagi pa rin ng ating 87th anniversary celebration ng DZRH. Ito po yung mga bata, no? Mga grade school na ating pong pasasayahin ngayong hapon sa pamamagitan po ng ating team operation tulong dyan po sa Subic, Zambales. Ayan, Subic po tayo maya-maya at tayo po ay siguro mga 25, no? 25 grade 1, grade 2 students po na ating pong bibigyan ng school supplies. At yung school supplies na yan ay sa pamamagitan po ng ating mga partner with bags. Yung mga bag po ay galing po sa Rotary Club of Ramon Magsaysay sa pamamagitan po ng kanilang presidente ngayon, si Ma'am Anago. Ayan. At yung mga school supplies naman galing sa isang napakabait na estudyante, no? Na talaga namang sa kanya din ang galing yung nakaraan nating ipinamahagi dito. Oo, si Carl, no? Carl Baltazar. Ayan, ang anak ng aming executive assistant, no, ng aming big boss dito, si Eloy, at sa Star City si Engineer Bener Baltazar. Di ba bait na bata? So anyway, mamaya pupunta po tayo dyan at syempre, kumustahin natin yung ating mga kababayang binaha sa may bahagi po ng Mindanao at alamin natin mamaya. Meron ding part ng Visayas, ano, na naapektuhan itong mga nakaraang pananalasa po ng magkasunod na bagyo. Pero alamin natin, puntahan muna tayo sa Pag-asa at hingi tayo ng kumustahin natin yung magiging lagay ng ating panahon. Kasi yung mga pag-ulan-ulan, nararanasan naman na talaga natin dito, madalas makulimlim tapos biglang uulan. Puntahan natin si Ma'am Glyza Esculiar. Ma'am Glyza, magandang hapon. Magandang hapon din po sa inyo, Ma'am May. Kanina pong alas 2 ng hapon ay naglabas ang Pag-asa ng thunderstorm advisory dito po sa malaking bahagi ng Central Luzon at Calabarzon. Kasama na rin po ang Metro Manila. Ilang mga thunderstorms po at mga pagkidlat ang na itala po dyan sa may bahagi po ng Central Luzon, Calabarzon at Metro Manila. Samantala, ang inaasahan namang panahon po dito sa malaking bahagi po ng ating bansa, lalo na po dito sa may bahagi po ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, Eastern Visayas, Caraga at Davao Region, maulap ang kalangitan, may kalat-kalat na ulan at pagkidlat, pagkulog. Samantala sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, magiging maaliwalas ang panahon lalo na sa umaga. Ngunit pagdating po ng hapon o gabi ay asahan na rin po yung mga localized na mga pag-ulan gaya po ng nangyari kanina.
Yun po ang oo. So, Ma'am Glyza, hanggang ano oras po yung ating thunderstorm advisory? So, para kasing makulimlim pa rin, ano? Medyo madilim-dilim dito sa may bahagi po ng Pasay. Opo, dahil po pinalabas po yan ng alas 2 ay hanggang alas 4 po ang validity po ng thunderstorm advisory po ng Pag-asa. Oo, so mararanasan talaga natin. Ito po yung habagat pa rin tayo itong mga nararanasan na natin ngayon. Ngayon po ay medyo nag-retreat na po ang habagat at ito po ay solely dahil lang po ito sa thunderstorms na. Thunderstorm Localized na. thunderstorms. Oo, so ibig sabihin yan, itong mga susunod na araw, medyo maganda-ganda yung ating panahon. Sisikat yung araw dito sa atin, particular sa Metro Manila. Opo, lalo na po sa umaga. Ngunit dahil po ang panahon pong ito ay pasulpot-sulpot naman po ang habagat. Depende po kung meron pong system sa silangan po ng ating bansa, ay asahan na rin po yung mga after 2 to 5 days ay magiging maulan po uli at lalo na po ngayon pag kahit po localized po yung mga pag-ulan, pagdating po ng hapon ang gabi ay meron pong mga biglaang ulan. Hindi man po dito sa lugar ninyo, ay sa ibang lugar. Oo, yung bahagi po ng Mindanao, like for example sa Davao, mga nakaranas yan ng mga pagbaha talaga, yung Sarangani, yan po yung habagat pa rin, yung iniuulan at nararanasan nila ngayon doon. Opo, dito po sa may Davao at ilang bahagi pa po ng Mindanao, meron pong tayo minomonitor dyan na sama ng panahon, silangan po ng ating bansa. Mamaya po may posting po yung Pag-asa regarding po dito. Isang sama ng panahon, silangan po ng ating bansa at ito po yung makaka-apekto sa malaking bahagi po ng Visayas at Mindanao sa mga susunod na araw. So yun po yung magiging cost naman ng mga pag-ulan dito po sa mga ilang lugar po sa Mindanao. Ayun. O kaya patuloy pala nilang nararanasan ngayon bigla talagang tumataas yung tubig sa nila, sa mga lugar nila, Ma'am Glyza. Opo, kahit po nagpapalit po yung mga weather systems po natin ay apektado po nito directly yung Mindanao area. Nung nakaraan po ay Southwest, kayo naman po ay meron po tayong sama ng panahon na monitor silangan po ng bansa. Oo, lalo na dun sa may bahagi ng Sarangani, sa Glan. Opo. Oo, grabe yung epekto sa kanila ng mga lindol pa rin. Tapos ito na, mga pagbaha naman. Opo, malaking factor din po yung naging lindol para po magkaroon po ng kumbaga may domino effect po yung nangyari po dun sa topography po dun sa area. Kaya po medyo naging prone po sila sa mga flash floods saka landslide. Oo, kaya pagka medyo umulan lang ng talagang di po ba? Baba sa kanila yung tubig ba? Meron pa yata mga apektadong roads ngayon doon Opo, tama po yan, Ma'am May. Oo, so wala naman tayong namumong sama ng panahon dito sa may bahagi, umaali-aligid sa atin sa PAR. Meron po, may ipopost po kami mamaya isang low pressure area sila sa Mindanao. ng ating bansa. Opo. Okay. Maraming salamat po, Ma'am Glyza. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Okay, thank you very much mga kaibigan. Ma'am Glyza Escolar mula po sa DOST Pag-asa. Ingat po tayo ha. Meron palang LPA. O kaya grabe yung mga nararanasan na ulan at nagbubunsod ng baha dyan po sa mga lugar. No, lalong-lalo na panood natin doon sa Davao City Oo, at mukhang pati sa, tama ba? Sa Sarangani, ganun din. Alamin nga natin, nakaready na ba si June? Puntahan nga muna natin ang bahagi ng Davao, particularly, sapagkat meron pong bahagi sa Davao, na kalsada, mukhang meron pong clearing operations at na-monitor nga natin yung pagbaha doon. Putik talaga Oo, talagang maranasan mo doon. Alamin nga natin, nasa linya na natin si June Soter. Kuyang June? Yes, magandang hapon. Unang-una, Kuyang June Soter, alamin ko, kumusta ang weather ninyo dyan sa Davao ngayon? Sa ngayon, hindi naman, maganda naman yung weather ngayon. Mainit, sumikat na araw. Mainit. Pero itong mga nakaraang ilang araw, grabe, bigla kayong binaha ulit, lalo na dun sa saang bahagi ngayon? Talomo, Davao City at saka yung Taal Bangkal. Talagang binabahayan dyan. Sige, malaman nga namin, Kuya Jun Soter, dun sa iyong monitoring, ano yung mga lugar na apektado pa rin at kumusta yung ating mga kababayan na binabaha o binaha? Yes, una rito sa yung Davao Bukid ng isang lino lamang ang bukas sa lahat ng uri ng sasakyan. Sa road, sa Purok 12, Barangay Buda, Marilo District, matapos ang road sleep.
na naganap kagabi, Hulyo 27. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, mahigpit na minomonitor ang lugar habang ipinatupad ang traffic management o pamatiyak ang kaligtasan ng mga motorista. Samantala, nagpapatuloy rin ang clearing operation sa ilalim ng Talongo Bridge na isinagawa ng DPWH Davao City District Engineering Office at DPWH Regional Office 11 Equipment and Management Division upang alisin ang mga troso, basura at iba pang debris na inanod ng malakas na pag-ulan noong Hulyo 24. Ito yung talagang napiktuhan, yung Taal Bangkal, yung pinost nga ni former PNP Chief Torre sa Talongo yung bahay niya. Napiktado rin, pinasok din ng at baha. So talaga, kaya nag-clearing operation yung DPWH dahil marami pa rin nga mga yung mga troso, basura na mapiktuhan din ang yung river ng Talongo River. At saka ang nangyari ngayon, tuloy-tuloy yung itong clearing operation para mapanatiling maayos ang daloy ng tubig at maiwasan ang pagbaha sa mapitadong lugar. Sa ngayon naman, yung ilang mga residentes na kauwi naman sila ng bahay dahil nga wala ng ulan kahapon saka ngayon. Kagabi inulan pero sandali lang. Hindi naman masyadong naapektuhan yung mga lugar. Basta yung apektadong lugar, yung itong Taal Bangkal, talagang lagpas tao yung baha at saka palumo na pinasok yung mabahay. Pero mabilis naman yung ating mga rescuer na ma-rescue yung mga tao, yung dalawang bata na umapit mo sa puno, magdalawang oras ata, pero nakuha naman. Oo. Nakikita natin yung naging epekto ng baha. Ito ba yun, Kuyang Jun? Diyan sa sinasabi mo na lugar. But anyway, yun lang ang malungkot kasi 'di ba ang Davao niyanig ng yan 'di ba ng paglindol. May mga bahaging yan. Yan din po yung mga prone na ngayon sa flooding. Yung mga lugar na mababa ang Grabe, bumigay yung talagang yung kalsada So one lane kaya pa. Kaya pang dumaan diyan. Yung dati 2 lanes lang tapos kagabi bumigay yung kaya isang lane na lang. Oo, kasi uka na 'di ba? Bumigay na talaga yung ilalim ng tulay Di ba, Kuyang Jun? Actually, nag-inspection dyan siya si DPWH Secretary Dizon nung nangyari talaga. At saka, yun naman niya parang okay pa daanan. Pero yun nga lang, dapat mag-ingat talaga. Naalala ko tuloy Kuyang Jun Soter from Davao din. Pumunta kami nung Lumindol, nagpunta tayo ng bahagi ng General Santos City, Jansan. Ganyan din yung dinaanan namin na kalsada. Actually, yung one lane lang talaga, yung nakakatakot, one lane lang nadaanan talaga So ito pala, naranasan. Dahil lang yan dito sa pagbaha, kaya nagkaroon ng ganyan? Yung ulan, tuloy-tuloy yung ulan, at saka yung lumambot yung sa ilalim ng lupa. Kaya Oo. Butit nadadaanan pa, pero siguro bawal na dyan yung mabibigat, bawal na siguro. Oo. So Kuyang Jun, dun sa mga lugar pa sa Davao, meron pa kayong mga naapektuhan Talagang tumaas yung tubig baha. Los Amigos ba yun? Oo. Kumusta doon yung mga kababayan natin doon? Nakabalik naman sa kanilang mga bahay, yung ilan lang naiwan sa ng Talongo ata yung kasi mabilis naman yung ang lang sa Davao kasi mabilis lang bumaba yung tubig. Kumbaga mataas yun tapos agad naman bababa. Oo, so yan lang yung mga lugar. Meron pa bang mga neighboring cities ang Davao na nakaapektuhan ng grabe din? I think monitoring mo dun sa may Sarangani area, matindi din doon, Oo. Naapektuhan yung linggo, July 25 rin yung Los Amigos, sa may Karina naman yun. Bumaba na rin yung tubig yung sa may Tibungco, Davao City, tsaka Castillo talaga. Mataas yung tubig. Pero nga lang, pag ilang oras lang, is bababa din yung tubig. Oo, pero kinailangan bang ilikas yung mga kababayan natin doon sa mga lugar na yun, Kuyang Jun? Yung malapit sa mga river. Malapit sa river. Kasi so, mga nasa evacuation pa? Pero nakabalik na yun ba? Nakabalik na. Okay. Basta mag-okay lang yung panahon kasi meron daw LPA. Yan Jun. So mararanasan yung mga pag-ulan-ulan pa rin. Pero yun nga lang. Pag sinabi ng mga barangay officials na magsilikas, dapat magsilikas kagad dahil delikado pag hintayin pa yung tataas yung tubig. Tama. Okay. Maraming salamat, Kuyang Jun. Yes. Mula dito sa Davao, Jun Soter. Mag-uulan. Okay, maraming salamat Kuyang Jun Soter mula po sa Davao, ating Action Radio Davao.
Ayan, nakita natin yung epekto ng biglang pagtaas, pero mabilis naman daw side yung tubig, pero nakita natin yung kalsada, grabe, 'di ba? Anyway, standby lang po mga kaibigan, at tayo ay pupunta po ng Subic, meron po tayong mga batang pasasahin doon. Pero bago dyan, baka makausap natin ang Glan Sarangani at makausap natin yung kanilang alkalde. Baha pa ba sa Glan ngayon until now? Kasi yung mga landslides area na actually napuntahan natin yung ilang bahagi ng Glan eh. Diyan po yan sa lalawigan ng Sarangani nung panahon po, nung earthquake. Pero yung mga pagbaha nararanasan din po nila. Standby lang po. Oras natin, 25 minuto makalipas po 3:00 ng hapon. Ang oras na yan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Hello, I'm Enteng Perez. I live here in Vegas and I'm a concert promoter. I could sustain this fabulous lifestyle in Vegas, not only have a fabulous job, but I have a fabulous healthy lifestyle. Number 1, good diet. Number 2, I have a good healthy regimen and routine. And of course, the most fabulous of them all is MX3 capsules and coffee. I love it. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Calafabcon, amoy nakaka-joyful.
Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Pilipinas, oras po natin 31 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Balik po tayo dito sa ating programa, no, sa Public Service Hour. At tayo po ay tutungo dyan po sa may bahagi po ng Subic Zambales para po dun sa mga bata, no, na atin pong bibigyan ng mga school supplies, mga bata na talaga namang kailangan, ano, kailangan dun sa kanila pong pag-aaral. Meron po diyang community sa pamagitan po ng ating programa, no, sa DZRH Operation Tulong ay inilalapit at ito'y mga dating active members natin ng Zambales Olongapo chapter ng DZRH Operation Tulong. So sa pamagitan nina Mary Grace at Jess, no, Rule, Maturgo Rule si Mary Grace ay ating bibigyang daan, no, yung kanilang hiling na itong mga batang ito grade 1 and 2 ay mabigyan po natin ng school supplies. Nakakatuwa dahil meron tayong ibinigay na hindi lang school supplies pati bag, no, sa pamagitan ng ating pong partner mula sa Rotary Club of Ramon Magsaysay na dating presidente din ng Kiwanis Club of Manila, si Ma'am Anago. So siya po yung talagang nagbigay din po nung mga bags kung saan nakalagay yung mga school supplies na inilaan natin para sa 25 estudyante, no, grades 1 and 2. Alamin natin mamaya kay Mary Grace, pupunta natin. Mukhang malabo yung signal nila dun eh. Sandali po lamang, bigyang daan muna natin. Meron po muna tayong balita saglit, ha, GSIS at MaxiCare. Yan, mag-public service muna tayo. Lumagda po sa isang kasunduan para sa kalusugan daw ng mga kawani po ng gobyerno. Alamin natin ang detalye, babalita sa atin ni RH9 Tina Nolasco. Tina? Miss May, formal na ngang lumagda sa Memorandum of Agreement ang Government Service Insurance System o GSIS at ang MaxiCare Healthcare Corporation ngayong araw ng Martes sa GSIS Head Office Financial Center sa Pasay City. Ito'y sa pangunguna ni GSIS President at General Manager Vic Veloso at Christian Argos, ang Presidente at CEO ng MaxiCare. Ayon kay GM Veloso, layunin ng nasabing MOA
na mas mapalawak at mapatibay ang serbisyong pangkalusugan at medical coverage para sa mga miyembro at benepisyaryo ng GSIS sa pamamagitan ng pagkakaroon ng HMO o health card na kanilang magagamit. Pakinggan natin si GM Veloso. Ang MOA signing na ito between GSIS and MaxiCare ay isang ginhawa. Benepisyo ito para sa mga government employees na maaari silang makahiram ng pera sa GSIS at 0% interest rate para magkaroon po sila ng health card, yung tinatawag na HMO. Si GSIS President at General Manager Vic Veloso. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina Nolasco. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo mga kaibigan. Standby po lamang ha. At dadako tayo, pupunta din tayo dyan po sa Glan Sarangani. At makausap po natin. Nasa linya na ba? Si Mayor Victor James Yap Sr. Oo, dyan sa Glan Sarangani. Hingi tayo ng update dyan. Pero in the meantime, puntahan muna natin mga kaibigan. Unahin na po natin at na-establish na natin yung ating line of communication. Ayan, malinaw ba yung kanilang linya na? Ayan, puntahan natin ang ating team Operation Tulong sa pamamagitan ni Mary Grace at ni Jess. Tama ba? Si Jess yun, ano? Rule. Ayan, para po dun sa mga bata na ating pong pasasayahin ngayong hapon. At yan po ay sa pamamagitan ng ating DZRH Operation Tulong. Baka makausap natin si Ma'am Ana Go ng Rotary Club of... baka nandito na si Ma'am Ana. Baka pwede nating makakwentuhan na rin bilang siya po yung talagang actually ano niya yan advocacy niya yung pagbibigay ng mga gamit para po sa mga estudyante, lalong-lalo na nung siya po ay nasa Kiwanis Club of Manila, but this time siya ang presidente ng Rotary Club of Ramon Magsaysay na lagi po nating partner. Okay? Puntahan na natin. Mahina siguro signal ni na Grace, kaya hindi natin, makikita ba natin si Grace? Oo, mukhang hindi kaya ng signal nila. No, napuputol pa yata sila eh. Puntahan natin Mary Grace Rule. Grace, magandang hapon. Good afternoon. Ma'am. Uy, Ma'am May, kumusta Grace? Kasi alam ko medyo mahirap yata ma-establish yung signal ninyo dyan eh. Yes ma'am, kasi puro puno ng mangga. Kami po ay nasa bundok. Kumusta ang mga bata? Grace, itong mga estudyante natin ay sila yung mga anong grade at saka saang eskwelahan? Yung Bali ating po mga sila beneficiary. May kinder, may grade kinder. 1, grade 2, grade 3, grade 4, and hanggang grade 7. May 7 po ako, ma'am eh. Oo, pero ang bibigyan natin yung mga maliliit lang. Yes po, ma'am. Dahil yes po, ma'am. dahil ito ay iyong kahilingan. Exact location anong school na Grace? Saan sila mga nag-aaral? Ang school nila is Kalapakuan Elementary School. Kalapakuan Elementary School diyan sa Subic, Zambales. Oo, totoo nga, puro puno yung paligid niyo ha. Oo. Yes. Oo nga. Yes, ma'am. Oo, tell us about tong mga bata kasi sabi mo nga sa medyo kahirapan ng buhay ngayon itong mga bata ay parang kulang dun sa kanilang mga gamit sa eskwela. Yes, ma'am. Bali po kasi sila yung mga na-displace dati yung kauna-unahang dam site dito sa Subic. Oo. Ito po yun sa may Kalapakuan. So, nung lumipat po dito sila sa lugar na to, medyo siyempre nanibago yung kanilang mga magulang dahil ang pinagkakitaan lang po nila is yung nandun sa dam site, tapos nawala. Tapos siyempre, ma'am, bali maghahanap sila ng panibagong trabaho. Kaya yung mga magulang nila po nagkulang sa sa financial needs ng mga bata. Kung ano lang po yung may bigay nila, yun lang po. So kaya po ako na
matulungan sila kahit Oo sa nga. maliit na bagay. Oo, talaga namang yung puso ng Operation Tulong nasa iyo pa rin, Grace. Yes, Pati ma'am. kay Jess ba? Tama si Jess? Yes, ma'am. Opo, Oo, ma'am. ang iyong hobby. Kaya nga sabi ko, nawala kasi yung ating team sa Bales Olongapo chapter nung mamatay ang former Vice Governor Mon Lacbain, Opo, ma'am. pati si Tita Betty Bendicion, no? Yes, ma'am. Nawala po. Oo, silang dalawa. anyway, at least nandyan pa kayo ang ating team Operation Tulong every now and then na merong lumalapit. Pero ito, nakikita na natin yung mga photos ninyo and videos. Nakakatuwa yung mga bata. Pasayahin natin sila, Grace. Siguro mamaya, ibibigay ninyo yung mga bags. Kasi yan ay bags na meron ng school supplies. Opo, ma'am. Oo. At thank you po sa nag-sponsor. Oo, si Ma'am Anago ng Rotary Club of Ramon Magsaysay, no? Ang Ma'am Ana. oo, and then yun namang mga school supplies. Naku, advocacy na ng napakabait na bata na ito, no? Na tawag nito, yung anak ni Ma'am Eloy Baltasar dito sa atin ay talagang namimigay siya ng mga school supplies. Oo, at siguro yung ating pasasalamat kay Carl, no? Kay tawag nito, kay Brent Baltasar, no, na talaga namang yung school supplies talagang inaano niya yan ipinapamahagi niya sa mga katulad nung mga bata diyan sa inyo, Grace. Okay, thank you, ma'am. Ako po yung nagpapasalamat no, ma'am, ng maraming salamat po sa mga sponsor, sa mga nagbigay ng bag, ng school supply. At yung i-bless po sila ni Lord, ibalik sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw yung mga ibinigay nila. Upang sa ganon, maibalik pa ulit nila. Oo nga. Ayan, si Carl Brent Baltasar. Yan, nakakatuwa. Carl Benjamin pala, sorry. Carl Benjamin. Oo, Baltasar. Thank you, sir. Oo, na talagang yung generosity sa puso niya ay talagang actually bahagi din ng mga Brigada Eskwela ng Operation Tulong nakakasama din natin siya. Ayun, kaya pasalamatan natin siya. But anyway, tell us about dito sa mga bata nakikita natin. So ibig sabihin, itong lugar kung saan nyo yan ginawa, sa barangay, anong barangay nga ulit ito? Barangay Kalakpuan, ma'am. Oo. At itong lugar na ito ay common place ba ito o diyan nakatira yung mga bata sa nakapalibot diyan sa area? Nakapalibot lang yan sa area, ma'am. Bali, para siyang bundok po ito, ma'am So, yung mga bata tago lang dito sa kung saan sila nag-iipon-ipon. Opo. Naglalaro. Opo, ma'am. Dito lang sila naglalaro. Kasi po, ma'am, dito po namin sila iniipon pag kami ay gumagawa ng mission namin sa church. Oo. So, naiipon po sila dito, nababahaginan po namin ng salita ng Diyos dito ang mga batang ito. Kaya po, natuwa na nagkaroon po kami ng desire na kahit pa paano ay mabigyan sila ng kahit konti, makahanap kami ng sponsor. At yun nga po, itinagkaloob po ni Lord sa amin na sa inyo lumapit bilang isang Operation Tulong head. Oo. At itong mga bata na nakikita natin, ito na yung mga kinder, no? Grade 1, grade 2. Kasama ba nila yung mga parents nila? Yes, ma'am. Andirito rin po ang mga parents nila. Sayang, mahina yung ating Zoom, no? But anyway, natutuwa tayo, nakikita natin sila ngayon. So, sila ay nagsiuwian na kasi tapos na yung klase nila. Sila ba yung mga pang-umaga? Yes, ma'am. Bali po, ang klase nila is hanggang alas 2 ng hapon. Oo. Yung iba po may kakauwi lang pa. Makatatapos lang ng school ng iba. Oo. Tapos dumiretso na dyan. Tama-tama. Dumiretso na po sila dito at tuwan-tuwa sila, ma'am. Meron pa silang pamerienda, no? From, of course, our bahagi yan ng generosity ng MBC, no? Manila Broadcasting Company, DZRH, sa anniversary natin sa DZRH.
Oh. Yan, yung Thank kanilang you po sa DCRH. pamerienda. Sa pamerienda. Oo, yan pala, under pala ng Kiwanis Club of Manila, yung mga bags ng Ma'am Anago. Oo, yan yung kanyang project under sa Kiwanis Club kasi siya din yung dating presidente ng Kiwanis Club of Manila. But right now, kasabay niyan, partner naman din natin ang Kiwanis pati ang Rotary Club of Ramon Magsaysay. Siya ngayon ang presidente. Kaya natutuwa tayo, baka makasama natin siya ngayon, no? At makapagpasalamat na rin para sa para sa ating mga chikiting. Meron ba tayong makakausap diyan, Grace, ng mga bata? Sige nga, meron bang mga medyo oo nga, makakwentuhan nga natin kasi nakakatuwang tingnan dahil sabi ko nga hindi tawag nito, hindi man kayo naka-live via Zoom pero meron ka ng mga ipinakita dito ng mga photos, no, na pwede nating na nakikita na ngayon actually. Ayan. So hindi mo, mamaya ibigay mo yung mga bags kasama yung mga siguro naripak mo na, no? Nalagay mo na sa loob yung mga gamit. Opo, ma'am. Oo nga. So, ito ang grade 6 student. Para sa grade 6. oo. Ma'am, tapin ka niya. Anong pangalan? Ay, sige nga. Si ate. Hello po. Hello, magandang hapon. Anong pangalan ni ate? Altina po. Altina. Apo. Oy, anong grade ka na? Grade 6 po. Grade 6. So, Ate Altina, saan ka nag-aaral? Sa Kalapakuan po, elementary school. Wow, grade 6 ka na. Ibig sabihin, pagpunta mo ng didiretso ka ng grade 7. Apo. Oo. Kumusta ba ang sa klase? Kumusta naman? Kakauwi Okay nyo lang? Okay lang? Apo. Oo, sabi ni Ate Mary Grace, kailangan nyo daw ng bags. Apo. Wow. Oo, mamaya ay kayo'y magme-merienda tapos ibibigay sa inyo yung bag. So, masaya ka ba na mabigyan ka ng mga school supplies? Apo. Uy. So, wala ka pang nagagamit ngayon na bag? Kailangan palitan. sabi ni Ate Mary Grace, kayo yung inano niya, no? Kayo yung mga sabi niya kailangan ninyo ng mga gamit. Opo. Oo. Ngayon maya-maya, Ate Mary Grace, kakain kayo ha. Magme-merienda kayo. Opo. Ano ka ba? Masipag ka ba mag-aral? Ate Altina, masipag ka ba mag-aral? Dapat masipag. Hindi sumasagot. Sige, puntahan natin si Ate Mary Grace. Grace? Ay, ma'am. Oo. Ayan. Ay, hindi na pala hawak. Ayan, nasa iyo na. Okay. Ayun, grade 6, So, anong plan mo? Pameriendahin mo na sila? Opo, ma'am. Papameriendahin po muna namin sila. Then after, ibibigay namin yung bag, ma'am. At saka yung school supply. Sige, wag mong ibababa. Babalikan ka namin. At mamaya ay naka-standby si Ma'am Anago, ha? Saglit lamang. Yes, ma'am. Okay. Sige, ibigay mo muna yung merienda and then of course yung mga bags na may kasamang mga school supplies. Ha? Saglit lang. Okay, sandali lamang. Okay, standby lang Ate Mary Grace Rule. Mula po dyan sa Kalapakuan sa Subic, Zambales. Pabalik tayo. Oras po natin, 48 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmona sa iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. If I get impeached, then that is my end. Good sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras po natin, meron na lamang tayong 8 minuto, alas 4 na ng hapon. Balik po tayo dyan po sa Subic, Zambales at kausap natin at hindi lang tayo naka-live talaga doon sa area, but anyway, nandun ang ating team operation tulong si Mary Grace Rule, no, para doon sa mga bata. But anyway, nasa linya na natin, kausapin muna natin na mula po sa Rotary Club of Ramon Magsaysay. Siya ngayon ang president, at the same time siya po yung impact creating president. And then siya po yung dating president ng Kiwanis Club of Manila, si Ma'am Ana Lisago. Ma'am Ana, magandang hapon. Good afternoon. Magandang hapon po, Ma'am May, at sa mga lahat po na nakikinig sa inyo sa Himpapawid at sa mga nanonood po sa araw na ito. Nako, natutuwa po kami. Nandito ka na po ba o nasa ibang bansa ka pa? Andito ka na? Nasa probinsya po ako. Bukas pa po ang balik ko. Bukas. So anyway, Ma'am, unang-una, syempre kami po ay nagpapasalamat sapagkat 25 mga bata, no, yung ating napapasaya sa mga oras na ito doon po sa Subic, Zambales sa pamamagitan po ng mga bags na inyo pong ibinigay para po sa kanila, no, mga bata na talagang tuwan-tuwa dahil sila po ay kailangan nila po yun yung mga bag na yun, and then at the same time meron din tayong nakuhang mga school supplies, mga gamit din na inigay na rin natin kasabay po ng bags. Maraming salamat naman, at sana po lahat po ng mga kabataan na nakatanggap po ng konting naming gift para sa kanila ay nakatulong po ng mabuti para sa pag-aaral nila.
Opo. At ngayon po ay sabi ko sila'y magmerienda muna. So anyway, siguro puntahan po natin si Mary Grace Trul, yung ating pong team operation tulong po doon po sa Zambales. At sila po ang ngayon ay nagpapamerienda at namimigay po ng mga bag. Ayan, saglit lang Ma'am Ana ha, ilagay ko si Grace. Ayan, Grace, magandang hapon at welcome back, Grace. Hello po, ma'am. Ayan. Okay. So, nagme-merienda na ba ang mga chikiting? Yes, ma'am. Ayan, nagme-merienda na sila. Habang sila'y nagme-merienda, ay nasa linya natin ang ating ninang. Agang ninang, ano? Hindi pa December, may ninang na mga bata. Ayan, ang nagbigay ng mga bag para sa 25 grade 1, 2, 3 hanggang may 6 pa, no? Na mga estudyante na ngayon ay naririyan sa tabi mo. Grace, si Ma'am Ana Lisago, si Ma'am Ana, ang ICP ng Rotary Club of Ramon Magsaysay. And of course, yan ay courtesy ng Kiwanis Club of Manila. Siya naman yung dating president. Grace? Hello, Ma'am Ana. Hello, Ma'am. Ako po ay lubos na nagpapasalamat kay Ma'am Ana at sa Rotary Club of Ramon Magsaysay. At Kiwanis Club of Manila. Kiwanis Club of Manila. Kiwanis Club of Manila. Ayan. So maraming salamat po, ma'am. Sobrang pasasalamat po ang nais naming ipabot sa inyo. At nawa ang Panginoon po ang magbalik sa kanya ng siksik-liglig at umapaw. At ganoon din po sa lahat, pati sa DCRH. Ma'am, Ayan. naiiyak ako dahil yung mga bata. Pagiging operation tulong naipaabot dito, ma'am. Oo. Ayan, okay, naririnig ba, Ma'am Ana? Kikinig po ako. Ayan, Ma'am Ana. Si Grace po, nasa tabi niyo po yung mga bata at pinapamerienda muna bago ibigay yung mga bags with the school supplies, of course. Baka may message kayo. Papasalamat din sa Panginoon sa pagmagbibigay ng instrumento sa DZRH para po makarating lahat ng mga tulong namin ng mga Kiwanians para po sa mga kabataan at may pagpatuloy nilang edukasyon. Ayan, sige. Ma'am Grace? Oo, Grace, go ahead. Usap kayo ni Ma'am Ana, Grace. Ana? Hello, Ma'am Ana? Okay. Sige lang. Hi, ma'am. Okay, sige. Go ahead, Grace. Napapakinggan ka niya. Ito po at tuwang-tuwa po ngayon ang mga bata, ma'am. Nagpapasalamat po ako talaga, ma'am, sa napakalaking biyaya ang dumating sa kanila. Yung kakulangan po sa mga gamit ay natugunan. Hindi man ganoon, pero sobra-sobra pa. Sobra-sobra pa sa inaasahan nila. At hindi ko ma-express, ma'am, yung tuwa ko talaga. Yung tuwa ko at merong mga taong nakarinig ng panalangin namin na magkaroon sila, mabigyan sila. At lubos ang pasasalamat namin, ma'am. Ayan, okay. Since hindi ka napapakinggan, saglit lang ha, Grace, Ma'am Ana. Okay, sabi po, pinararating po ni Grace yung kanilang lubos-lubos na pasasalamat. Di niya ma-express yung kanyang labis na pasasalamat at naiiyak siya na nagkaroon po ng pagkakataon na matulungan po natin at sa pamamagitan po ninyo yung mga bata dun sa kanila pong lugar. Sa pamamagitan din po ng Panginoon, tayo po'y instrumento lamang, Ma'am May. At sa inyo po rin sa pamamagitan ng DZRH, hindi po to makakarating dun sa mga dapat na nangangailangan kung hindi po kayo ang instrumento rin ng Panginoon na makarating lahat ang mga pinamimigay ng mga Kiwanians para sa ikabubuti ng ating kabataan. Paano ba nagsimula? Maraming salamat din. Paano ba nagsimula, Ma'am Ana, ang advocacy na ito ng mga Kiwanians? And alam ko, considering pang ilang beses nyo na rin kaming nakasama sa pamahagi ng mga bags, paano nga ba nagsimula at anong inyo naging inspirasyon para po ipagpatuloy ito?
Ay, alam niyo po, Mami, malapit po ako sa mga kabataan. Alam naman po natin ngayon na maraming mga kabataan na nangangailangan ng edukasyon, mga nutrisyon. Kaya po nung meron po kaming munting tindahan po sa Divisoria noon. Yung mga magulang namin po, namimigay na po kami nung ako'y bata pa lang. Binamimigay na ang aking mga magulang sa mga taong nangangailangan ng nutrisyon at saka pagka nangangailangan ng konting para sa kanilang pag-aaral. Kaya yan ang mga natutunan ko sa magulang ko, ipinagpapatuloy ko lang hanggang sa ako'y nakapasok dito sa Kiwanis Club of Manila noong pandemic at hanggang sa ipinagpatuloy ko na po at taon-taon na po na tumutulong na po kami sa halos sa ilang mga barangay dito sa Tondo, hindi lang po sa DZRH, hindi sa marami rin po tayong mga eskwelahan na natutulungan. Isa na po dyan yung JP Laurel, naalala niyo po. Yung mga special children na umaabot po nung una 600 plus. Yes po. Ngayon po, I think mga 400 na lang po. Bumaba po, ako'y nalulungkot. At taon-taon din po ako namimigay ng Christmas gift giving at sa mga backpack din po doon. Pinagpapatuloy ko po lahat ng mga hanggat sa makakaya ko. Dahil hanggat tayo'y Kiwanians at ako'y naging 2 terms president, kahit anong nangyari, itong advocacy ko, ipagpapatuloy natin. At sa pamamagitan ng media partner, kayo po, Ma'am May, ang DZRH na laging tumutulong sa mga kabataan, ang komunidad at sa lahat ng mga tie-up po tayo, Ma'am May. Okay. Puso pong nagpapasalamat din sa inyo at sa DZRH. Kung hindi po sa inyo, hindi po mailalaganap ang mga tulong din na gusto kong pamigay. Kung di sa inyo ring instrumento rin tayo ng mga Panginoon. Kaya sa pamamagitan po niya, Ma'am Ana, magkakwentuhan po tayo susunod. Dito po, live po dito. Maraming pong salamat sa inyo pong pagpapasaya sa mga bata dyan po sa Subic, Zambales. See you soon, Ma'am Ana. Thank you very much. Yes po. Okay, mga kaibigan, Ma'am Ana Lisa Go, ang Impact Creating President po Rotary Club of Ramon Magsaysay at syempre ng Kiwanis Club of Manila. Grace, maraming salamat sa ating team operation tulong. Thank you so much. Wala na tayong oras. Naputol si Grace. Okay, maraming salamat. Mga kaibigan, sa pangalan po ng buong pwersa ng DZRH News Center at ng DZRH Operation Tulong, maraming salamat kay Isa Gabriel at kay Jeric Barreto at sa DZRH Television. Ako naman may binauhan para pa rin sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po, DZRH Break Time sa pamagitan ni Mayor Lacaideo Macalm at Miss Thea Petro Corpus. This time check is brought. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate!